Kasaysayan. Hindi, Pwede siyang mag-eduk pag college. ganun. Oo. Akala ko naman dati, sa ano ka nag-aaral? Sa ICCT, sa San Mateo. Ay, hindi. Sa ano lang pala? Southville ka lang pala. Oo. Ano, bagong bukas ba yung eskwelahan dyan? Or ano? Oo, mga ano na rin. 2016 sila nag-start magbukas. Konti lang din yung ano dyan. Ganun. Oo. Hindi rin pala, as in, lahat ng ano dyan. Wala. Kulang nga sa mga teacher nga din sa amin. Ganun. Paano kung halimbawa, may mga, sabihin na natin, pagdating sa mga course, ibig sabihin, hindi rin pala lahat mayroong teacher ng ganun. Oo. Pero yung amin, may major naman kami. Ganun. Doon sa may humanity social science, walang papalit-palit sila ng major. Ganun. Kaya yun yung sa Canada. Sabi ko, ay wala. Pero pag tapos mo, saan mo balak, saan mo balak mag-ulihiyo? Diyan lang sa CDM niya? CDM, sa may, Wala yung Montalban? Oo, dito. Hindi na ako lalayo. Oo, okay, alam mo, hindi naman sa wala naman sa ano yan. Oo. Wala naman sa school yan. Mas maganda pa nga ang turo sa kolehiyo eh. Kaya nga, nasa estudyante yan. Totoo. Kahit sabihin natin napakaganda ng school na pinasukan mo, Pero hindi kung mahina naman talaga yung utak mo, wala rin naman eh. Walang say-say yung ganda ng school. O ganda nga yung school. Mahina naman utak mo. Anong silbi ron? Sayang lang tayong dinayad doon. Sayang talaga. Kaya sabi ko, dyan na lang ako. Siyempre, sa pagkakaano kasi ng iba, pag tinanong ka naman, may nagtatanong sa'yo, saan school ka na, bigay ko ka, diba? Nahihiya sila banggitin mo. Oo. Akin, bala kayo. Sabi ko, dyan ako mag-aaral. At saka isa pa, malapit lang. Hindi mo na kailangan pang Bumiyahe ng matagal. At saka iwan, na rin, kumbaga sabihin natin na bawas na rin sa budget. Oo. Kasi unang-una malapit lang eh. Pwede mo na siyang lakarin. Nakarin na. Pag uwi ka lang dito, tapos balik ka nila. Kaya nga, dapat, hindi naman lahat dapat ang mga estudyante ngayon practical na rin sa mga magulang. Kasi unang-una, ang hirap ng buhay, tapos mimili ka pa ng school. Dapat sabi ni Malayo, Papa, diba? sa daw, RPU. Sabi ko, masyadong malayo. Oo, malayo talaga. Nag-try ako mag-inquire dyan sa may CDM. Sabi nila, meron na daw silang computer engineering. Meron na akong dyan may ka-apelido kami dyan sa engineering, sa Montalban de Torillo nga. Sa engineering siya eh. Computer engineering nga daw na. Oo. Hindi ko lang alam kung anong klaseng niya o computer engineering ba or basta siya, sa engineering siya eh. Ka-apelido namin, lalaki. Oo. Ang lang dyan engineering computer. Sabi niya, bago nga lang to eh. Pero mas okay na to kasi kunin ko dyan computer engineering. Mas maganda. Marami na namang gumarbit yan na Meron nga gumraduate dyan, mas ang ganda ng trabaho. Sabi niya, dyan ka na lang. Kaya nga, ang lang kasi dyan talaga, nasa sa estudyante na lang yan eh. Oo. Kahit pangit naman ang school na pinapasukan mo kung masipag ka naman mag-aaral. Anong silbi ng ganda ng school kung bubo ka naman, di ba? Nasa estudyante yan, wala sa school yan. Siyempre, kapag tinanong ka kasi, saan ka ba nag-aaral? Sa ganitong school ba? Okay yan Talagang kilala yung school mo Pero pagdating sa wala na. Laglag ka na. Ayun yung pangit. Yari ka na.
inaano na yung ganda ng school eh. Kaya nga. Yung ano eh. Dapat sa totoo lang talaga, pagdating sa mga estudyante, dapat practical ng estudyante ngayon. Dapat iniisip natin nila yung baga hirap ng magulang ba? Para lang Taas sila pa naman ang makapag-aral. bilihin niya. Yung ay, doon ako papasok kasi magandang school doon. Wala. Hindi naman ano. Hindi yun dahilan o paraan na porque maganda yung school mo, maganda na rin yung pag-aaral mo. Wala yun. Nasa Estudyante mo. estudyante na lang talaga yun. O, tama yung sinabi mo. Nasa estudyante lang talaga yun. Wala yan sa ano sa school. Oo. Oo, totoo yan. Wala yan sa school. Nasa estudyante yan. Ibang estudyante kasi po, ano na nga, Oo. Yung iba naman yan, pang estudyante. mayaman talaga. Oo. Hindi nagpapatalo. Mm. Hindi naman lahat Yan kasi yung ibang estudyante yan. Parang, oo, sabihin natin, nag-aral nga sila. Kaya lang, nakikita mo parang wala lang. Wala lang din. Oo, parang, para sabihin lang, nag-aaral nga ako eh. Kapag graduate, wala na. Anong natutunan mo? Wala. Diba? Mahirap eh. Lalo na ngayon, kapag ikaw walang pinag-aralan, talagang pagdating ng panahon, ikaw rin kawawa eh. Ikaw rin magsasuffer sa sarili mo. Dahil wala kang pinag-aralan eh. Mas lamang pa rin talaga yung may pinag-aralan kahit pa paano. Kasi pwedeng makakuha ka ng magandang trabaho. Eh kung wala kang pinag-aralan, ano magiging trabaho mo? Oo. Di ba? Yung mahirap eh. Ano magiging trabaho mo? Kaya mas malamang pa rin talaga yung May pinag-aral. may pinag-aralan. The best yun sa mga nag-aaral. Kasi ang pagsisisi, di naman laging nasa una yan. Sa ulit na Nasa huli talaga yan. Hindi na bago sa sa isip ng tao yan. Talagang laging huli yan. Siyempre, pag matanda ka na, wala na. Mag-aral ka na, good ka na. Oo nga. Di ba? Ang dami naman nag-aaral dyan sa Montalban Yung kolega mo. particularly yun. May scholar nga dyan eh, kay Mayor. No, nung sa kasiglahan pa ako nagupit, meron akong meron akong suki na teacher. Sa siya, sa English siya nagtuturo, si pangalan nito, nakalimutan ko yung teacher na yun. Si Milocano nga yun eh. Teacher na yun. Si apelido nun eh. Bilag eh. Sir Bilag. Oh, Sir Bilag. Tatlong bilag dyan eh. Yung yung panganay na bilag. Kalimutan ko rin. Basta sikat mga bilag dyan. Oo. Kasi alam mo, Rap, hindi naman sa lahat kasi magkakapatid na yan, talagang suki ko na yan. Noon pa, sobrang tagal na. Suki ko talaga yung magkakapatid na yan sila. Meron yan silang kapatid na teacher din, nag-abroad na. Ayun yung kinakatakutan namin eh. Masyadong masilan yun. Sila Sir Bilag. Oo. Ang medyo masungit na kapatid nila dyan yung long hair. O yung si long hair. O yun. Medyo masungit talaga yun. Kaya ingat-ingat ka na. Yun ang naging teacher mo. Ano mabait naman din yun. Kaya lang siyempre pagdating sa pagtuturo, hindi naman po pwedeng gagawin mong joke yan, di ba? Oo. Siyempre, pag-aaral yan eh. Sila Sir Bilag. Oo. Ay, mga kilala ng yun dyan sa may Kasiglahan National Oo, High. talagang kilala ko yung, kasi nga,
Although hindi naman kabiruan ko rin kasi talaga yan eh. Mm. Lalo na yung pinakakuya nila, Sir Bilag. Yun, talagang mabait yun. Kasi sinasabi naman, estudyante, masungit daw. Kasi nga, hindi nga nila lubos kilala. Oo. Kaya ko, kilala ko na yung magpamilya na yan eh. Sabihin ko na, ikaw Oo. pa nagagupit din. Oo, mga customer ko yan. Halos lahat yan sila, magkakapatid. Ilan ba yun sila? Alam ko 3 bilag yun nandyan sa kasiglahan. Eh. Oo, 3, pero 4 yan sila puro teacher. Mm. 4 yan sila eh. Alam ko 4 yan sila kasi yung isang kapatid nila na teacher, nag-abroad na eh. Nasa ano na eh. Anong bansa ba yun? Basta nag-abroad na yun eh. Ayun. Hindi ko lang alam kung nag-resign siya sa pagka-teacher. Tapos nag-abroad na siya. Grabe. Ano yan sila? 4 yan sila na puro teacher. Pero ang talagang pinaka ko diyan, ka-vibes ko diyan, yung kuya nila. Yung pangalan. Si Roger pala. Roger, Ah, si Roger ang tunay na doon. Si Roger pala. Yan ang talagang ko. Unang-una ko talagang naging customer yun. Tapos, yan, mga sumunod na yung mga kapatid niya. Tapos yung meron pa yun silang kapatid na lalaki rin, pero hindi siya teacher. Ano yun eh, driver ng armored. Ewan ko lang ngayon kung driver pa rin siya ng armored. Nabuta ko lang yun, 3 bilag. Apat yan sila. Pag sir bilag, pag bilag na yung apelyido, kinakatakutan. Parang Sir Corda rin eh. Grade 10 represent. Puro grade 10 pa naman yun sila. Oh, ayan si Sir Bilag, si yun, English yung ngayon na siya eh. Mayroon na siyang turo sa senior high. Ewan ko lang kung sa college meron pa din siya. Kasi nag-aaral ng masteral yun eh. O nagmamasteral na Oo, nila. si Bilag. Yung senior, yung matandang Bilag sa kanila. Roger. Nag-aral ng masteral yun. Ewan ko lang kung siyempre sa tagal na rin. Baka tapos na rin siguro yun eh. Ka-vibes ko talaga yun. Pag ano. Vibes yun. Hindi na rin kami nagkita. Ilang na rin. Siguro taon na rin. Tagal-tagal na rin kami. Buti nga yung grade 10 namin, ano lang kami, dito, online class. Ay yung modular, di ba naabutan kami ng class. Kilala mo ba yung dyan? Yung meron ka ba nakilalang teacher din dyan sa high school? Si Sir Kong L? Oo, doctoral na yun. Dr. Con L na. Oo. Assistant principal. Natatawa nga ako nung pag nagtuturo yun eh. Kuninto niya sa akin. Pag naasar daw siya sa mga estudyante niya, binibisaya daw niya eh. hindi na nga nagturo sa amin yun eh. Pero hindi siya as in, hindi talaga as in sa Bisaya. Ilongga Oo. siya. Ay, Ilonggo siya eh. Long, Pero marunong siya magsalita ng Cebuano. Tawa ko ng tawa nun eh. Sir Kong L eh. sabi niya, hindi na kasi ako nagtuturo eh. Salamat kayo. Hindi Pumasok na pala sa siya, dun sa amin eh. Eh na siya, assistant principal, nag-doctoral na siya. Grabing sungit nun. Yung na yun. Si Kong L na yun. Hmm. Kabiruan ko rin yun eh. Kong L na yun. Na-stroke yun eh, nung grade 9, ay di ko alam anong grade Na-stroke ko. ba? Ang bahay nun doon sa may sa may baba eh, bago mag-shortcut eh. Oo. Oo. Paano siya dun eh, lagi siyang talaga nakatungkod na, tapos yung kamay parang baldado. Bata pa yung asawa nun eh. Ay di ko nakikita yung asawa. Sungit din yun, laging pag-alagala sa school namin. Sir Kong L. Sir Conel. Conel. Kapitbahay ko kasi yun doon sa baba, sa 1A, sa Doon sa Kasiglahan. 1A, Oo, kasi Kasiglahan. customer ko din yun eh. Ang dami ko nga customer dyan, na teacher. Kasi ang taga-kasigla ng mga teacher dyan eh. Tapos meron din ako naging teacher, may nagupitan din ako dyan, o suki ko na din. Teacher din siya, masteral teacher. Babae naman, taga bayan naman yun. Baka sana sila. Masteral teacher na siya. May edad na din yun eh.
Ko lang alam kung nandiyan pa din siya ngayon. Yung kasi doctoral na eh. Pag doctoral na, assistant principal ka na nun eh. Ang dami kong naging customer dyan, ng mga teacher. Tapos yung mga, ano din, mga estudyante, mga estudyante rin nila noon, tapos na naging customer ko rin. Yung iba, teacher na rin dyan. Oo. Oh, ang dami kong Ang dami na. customer dyan na, naging teacher na rin ngayon. Sila Sir John rin nga eh. Kalimutan ko na nga yung iba eh, sa dami. Ang dami na mga naging teacher dyan na ano. Ikaw ba naman 19 years magupit sa Kasiglahan eh? Ay, din ka naggugupit ka kasi lang dati. Oo, 19 years ako dyan sa Kasiglahan nagupit. Kaya halos kilala ko na yung mga ano dyan eh. Mga Diyan estudyante mo pa na. mga teacher dyan. Sa mukha na lang makikilala, nakalimutan ng pangalan. Wala pa yung pamantasan na yun eh. Takbuhan pa yung araw yan eh. Takbuhan ano? pa ng ano yun eh. Takbuhan pa ng mga makukulit yan eh. Madalas mag-riot ng mga kabataan. Oo. Damuhan pa yun hanggang sa dumating na yung panahon. Yun, ginawa na nilang school. Ayaw yung anong pamanta. Oo, yung pamantasan yun. Tibay nga ng main building eh. Oo. Yung isang building dyan, malapit na gumiba. Bakit? Hindi na pinagamit sa amin. Kasi nga, umuuga na eh. Naku, nakakatakot. Ay, may crack na eh, may crack. Nakakatakot yun. Dapat aksyonan na nila yun. Oo, pinuntahan dati ng ano din, engineering department. Oo. Dati kasi nung ano, Ngayon ginagamit pa ba o hindi na? hindi na pinapagamit. As in sarado na siya. Oo, yung, kung nasan yung guardhouse, ay yung building na yun. Nakakatakot yun. Pag mga ganun. Siyempre hindi mo alam, mamaya biglang lumundo yun eh. Oo, di ba, nung Lindol, after namin pumasok, ay bago magpasokan nung grade 9, 2019, nagka-ano daw, Lindol, tapos naapektuhan nga yun. Ganun ba? Tapos biglang ngayon nagka-ano nga dyan. Nagkaroon siya ng crack. Oo, tapos tinanggal lahat ng nakaroon doon, hindi na pinati-hati sa may classroom. Nakakatakot yun ha. Mamaya biglang lumundo eh. Tapos kasagsagan ng, Oo. diba? Ubos talaga kayong lahat. Kaya nga hindi na pinagamit doon eh. Yeah, nakakatakot yun. Yung guardhouse doon, ayun yun. Yung building na yun. Oo. Yung tapat ng main building, Oo nga. na third floor sa labas, Oo. ayun yun. Nakakatakot yun. Mamaya biglang lumundo. Diba? Nag-crack daw eh. Kaya hindi na pinagamit. Tagal na rin yung ano siya. Biglang, ang tibay ng main building dyan. Ano pa yan yan? Lagi pang may riot yan. Pag-uwian. Oo, siyempre. Yung mga iwasan, yung mga kabataan, makukulit. Buli-buli. Hanggang sa, hindi na maganda. Riot na agad. Dati may ano kami dyan eh, may pwesto ng tindahan sa harap ng high school. Ay di sa mga gilid-gilid. Wala na yun eh. Oo. Dati may pwesto kami dyan eh. Dati at nagkaano pa din, Bob Trip daw. Pinauwi lahat ng mga estudyante Oo. sa ano eh. Na-issue rin kasi yung mga kantin-kantin na yun, kaya tinanggal yun. Na-issue. Ginagawa kasi yung tambayan ng mga estudyante. Ewan ko lang kung ano issue. Din yung mga kantin-kantin nga. Dati daw ada yung... Mga may kulay na kulay pula Oo. sa gilid. Ano yun eh? Kulay coke ata yun. Coke nga. Dati may ano kami dun eh. Wala na. Buti nga ngayon, nais na yung daan dun o kuya. Oo. Dati, lubak talaga eh. Dami ko na pa namang ano dyan, experience dyan. Oo, kung maniwala ka. Dami mo mamatay. Sa likod no? Sa likod na. Ang dami namamatay. Ang dami ko nakikita dyan na hindi ko nais-nais na takot ako eh, pero wala akong magagawa. Ako lang mag-isa eh. Gabi-gabi na eh. Alas 11 na ng gabi. Mga ano dyan kuya? Ha?
tapunan ng ano dyan. Yung likod ng high school. Ay yung, di ba dalawa daanan dati dyan? Sa likod ng high school, tapos yung isa dyan sa harap. Lagi ako nakakita ng ano dyan, maligno. Nakakatakot na, kaya nga ayoko mag... Lagi ako nakakita ng maligno. Ewan ko lang sa mga, kasi hindi naman lahat ng tao naniniwala sa ganyan Ayun, naniniwala na. Pero kung masubukan mo yan, Kung ka talaga maniniwala. talagang magpapakita sa'yo, ewan ko lang kung hindi ka maniwala. Kasi sa mga kwento, mahirap paniwalaan pag hindi mo nakita sakto Oo. Pero pag nagpakita yan mismo sa iyo sarili mo, talagang Kaya hindi mo talaga masabi. eh. Oo. Kaya yung kasada niyan, pumantasan niyan. Dami ko nakikita dyan. Dyan sa harap kuya o dun sa likod? Sa Kahit kabila? nga dyan sa harap Kahit sa doon sa harap likod din. Oo. Sa likod talaga nakakatakot kasi damuhan yung likod, di ba? Talagang mahirap na magkwento pero ang dami ko nakikita ang kababalaghan dyan. Diyan nga rin sa school namin minsan na ano eh. Takot din kami dyan minsan sa school, lalo pag panggabi kami. Buti nga ngayon wala na Wala na Dami ganong mapuno, hindi dami wala na na ganong puno, no? At saka isa pa marami na kasing tao. Ang kababalaghan dyan Ay, no. Nakakatakot talaga dyan dumaan mo, lalo gabing-gabi na, tapos ikaw lang mag-isa, tapos masukal na masukal. Ayaw ko yung mga ano. Oo, sabi ko sa'yo, talagang pag hindi talaga matigas yung dibdib mo, takbo ka talaga pag makakita ka ng maligno dyan. Oo. Naglalakad pa ako nun. Ngayon kasi ang dami ng taong dumaraan eh. Oo, nakatakot. Pero ngayon wala. Yung hindi pa kalsada yan kuya. Rough road pa lang. Hindi, kalsada na rin pero hindi pa simentado. Hindi pa ano. Diyan ako nakakita ng ng kandila na nakatirik sa Hala ka. sa sanga. Hala ka. Oo. Nakatirik na kandila na may ilaw sa sanga. Hala ka. Mm-mm. Dati din sa ano, Alas 11 na ng alas Yung- 11 ng ating gabi. nagtatrabaho kami kay Pedro. Sinabihay kami ng makakabod. No? Sabi nila, uy, mag-ano kayo din. Alam mo yung papunta, makabot, tapos diretso namin, Bulacan, may sarkatan dun eh. Sa sa Tapos bagong cemetery, sabi niya, dito may nakikita kami, kailangan talaga mag-ingay ka dito pag pag mga ganyan kasing probinsya, hindi na mawala. Sabi ko, patay tayo dito. Sabi ko, baka mamaya, stop tayo dito, let's check kayo. Tapos biglang umawag na, Ako! Yari talaga. Tinatakot nga na, nalagot ka. Sabi ko, gagi. Totoo pala yung mga ganon. Yung ano daw talaga. Sabi ko nga, pag hindi nga nagpapakita sa'yo or hindi mo nakikita, talagang walang maniniwala dyan Pero sa tawas naniniwala ako yung nagtatawas. Siyempre. Ang tao naman kasi may kanya-kanyang paniniwala yan. Hindi naman lahat ng tao naniniwala Lalo na yung mga kulang. Oo, yun, isa pa yan. Kaya delikado yan pagka... Salamat, Pedro. Thank you.